Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, Riyabasanda, Rabasika, Daramakanda. This is the day that the Lord has made for you to be refreshed. Ramba, Sande, Diribahande. To be refreshed and to be strengthened. You are always the blessed because of Christ who lives inside you. Glorify your name, Lord Jesus, in our midst. As we rebuke any deception, any unbelief, anumang hindi mo tinanim sa amin, lahat yan ay hindi namin wini-welcome. Kung ano ang tinanim mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay manatili at mag-explode sa aming buhay at sa aming pamilya. Salamat po sa another blessing na aming makikita na lahat yan ay nasa amin na. Ito po ang aming dalangin habang yung mga hahabol, Panginoon, paratingin mo po nang lalo nilang maranasan at ma-appreciate ang iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Let's go. Basa. 1, 2, 3. Ulit. Mabagal. Hindi ko sabay-sabay. Anong problema sa atin? 1, 2, 3. Jesus Christ in the Scriptures, part 6. Sino ang nakaatin ng pang part 6? Hindi absent. Taas ang kamay. Okay ka mo, ilan lang. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Part 6 na. Amen. Jesus Christ in the Scripture. Tingin po kayo sa akin, you will never know Christ. Hindi natin makikilala si Jesus. Sa vision, sa dreams, makikilala natin si Jesus. Only in the Scripture. Hindi yung mahalaga yung himala. Kasi pati ang mga salamangkero, mga manghuhula, mga faith healer gumagawa ng himala. Naintindihan niyo po ba? The greatest miracle of our life is His death, burial, and resurrection. That means our salvation. Sabi ni Jesus, hindi ko ibibigay ang yung mga walang Diyos, yung mga taong mahilig sa himala, they are looking for miracles. Sabi ni Jesus, I will not give them any miracles, but the sign of Jonah in the flesh. What is Jonah in the flesh? 3 days, 3 nights. Is the death, burial, and resurrection of Christ. That's the greatest miracle of life. Pag nakita mo si Jesus, grabe, yan ang pinakadakilang himala ng buhay. Hindi yung yumaman ka, hindi nag-aral ka, natapos ka. Tingin po kayo sa akin. Hindi pa ako nag-uumpisa. Dito na nga muna ako. Oh. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, 15 to 17, kinakausap ni Paul ang isang bishop ng simbahan. Sabi ho dito, that from childhood, mula nung ikaw ay bata, alam niyo po, madali ho makilala si Jesus. Pati bata, madali. Bakit yung mga matatanda ang hirap ipaniwala? Because you don't know the Scripture. Sabi diyan, that from childhood, you have known the Holy Scripture. Tingin po kayo sa akin. Ano po yung Holy Scripture? Galing po sa Greek word na Hieros Gramma. Hieros Gramma. Banal, sacred na mga sulat. Mga banal na kasulatan. Holy, set apart. Hieros Gramma. Mga sacred, mga banal, mga inihiwalay na mga kasulatan. Amen po ba? Kaya sabi ni St. Paul kay Bishop Timothy, Bishop po ito Timothy, nung bata ka pa, nalaman mo na ang banal na kasulatan, which are able to make you wise. Sabihin niyo, wise. Galing po sa Greek word na sophizo, magpapatalino sa iyo. Ang pangalan mo? Jenica. Di ba matalino kang bata?
Magpapatalino sa iyo to, hindi sa subject ng science, math, economics, algebra, calculus. Hindi. Magpapatalino sa iyo to for salvation, kaligtasan. Ito ay ang kapatawaran ng kasalanan, preservation, protection, health, healing, eternal life. Amen. Soteria. True faith sa pamamagitan ng pananampalataya which is in Christ Jesus, na nakay Kristo Jesus. Pag sinabi hong in, it's a post-resurrection reality. To whom, in Him, lahat ito post-resurrection reality. Maraming tao magaling sa lahat ng bagay. Praise the Lord, very good yan. Pero pag hindi ka matalino sa kaligtasan, sa pananampalataya, na makakapagligtas sa iyo, makakapagpatawad ng kasalanan mo, makakapagbigay ng buhay na walang hanggan mo, tingin ho kayo, alam nyo, masakit po magsalita si pastor. Lalo na kapag katotohanan. Pag hindi mo alam yan, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, mahirap ka pa din. Naiintindihan niyo po ba? Ulit. Sabi ni Pablo, Timothy, Bishop Timothy, Pastor Timothy, mula ng pagkabata, nalaman mo na ang banal na kasulatan na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Able came from the word dunamis, power. This Holy Scripture will give you power. Sabihin niyo, power! Power! To make you wise. Zupizo. Wise. Para sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya na nakay Kristo Jesus. Amen. So pag alam mo na to, alam mo, ligtas ka na. Pag alam mo to, alam mo, pinatawad ang kasalanan mo. Pag alam mo to, meron kang buhay. Meron kang buhay na walang hanggan. Any monument ng buhay mo, sigurado ligtas ka. Pag alam mo to. Yan ka, pag alam mo to. Kinakausap ko yung aking apo. Apo ko to. Apo ko na to, di ba? Ligtas ka. Matalino ka na, ligtas ka pa. Naintindihan niyo ba? Oh, ulit. Tingin. Tingin po kayo sa akin. Habang nakatingin, huwag lang sa akin doon sa scripture. Helios Grama. So lahat ng nasusulat dito, lalo na ho sa 39 books, yung 39 books, yun po yung scripture. Pero lahat sa scripture ng 39 books na holy, sacred, is all about salvation, faith, na nakay Kristo Jesus. Lahat lang ng salvation, faith, that is in Christ Jesus. The scripture are the most holiest writings. Naintindihan niyo po ba? So, yung 39 books, lahat ng hindi patungkol kay Jesus, itatabi mo, ialisin mo. Kunin mo yung lahat ng dahil kay Jesus, yun lang yung pinakabanal sa kasulatan. O, tingin. 16. All is scripture. Tingin po kayo sa akin for your understanding. Dapat matalino kayo rito. Para hindi ho tayo nabubola. Hindi tayo nabubola patungkol sa kaligtasan. Yung kaligtasan po, hindi nakabase sa iyo kasi hindi ka na umiinom, hindi ka na naninigarilyo, mabait ka, hindi ka nagmumura. Nagsisimba ka lagi. Pag yan nakabase dyan, saan ka pupunta? Sa impyerno ka pupunta. Kasi yung kaligtasan at pananampalataya kay Kristo lang. Okay, kung di ka uminom, di ka naninigarilyo,
di ka nang bababae, wala kang problema, mabait ka, ginagamit ka pa sa simbahan nyo, saan ka pupunta? Pag hindi kay Kristo, saan ka pupunta? Hira. Pinipilit lagi. Naintindihan niyo po ba? O, sabi ng verse 16, all scripture. Bakit itong kinukuha ko yung Greek? Kasi nung sinulat ho yung Bible, wala pa hong English, walang Tagalog, walang Bisaya, walang Espanyol, wala. Yung salita pa lang nila, nung sinusulat yan, Greek. Wala pa ho sa balintataw kung may English o may Tagalog na darating na wika. Naintindihan nyo? Kaya ang ibig sabihin sa Greek, pasgrape. Pasgrape. Ibig sabihin, lahat ng kasulatan. Sa una, banal na kasulatan. Banal na kasulatan, pag lahat yon patungkol sa pananampalataya at kaligtasan na kay Jesus. Yung banal na kasulatan, lahat yan ay sinulat. Nagsalita yung aso, nagsalita yung hayop, nagsalita yung si Satanas, sinulat lahat yan. In-inspired yan ng Diyos yung sinulat. Pero hindi lahat yon in-inspired ng Diyos na gumawa kung ano yung ginagawa nilang mali doon. Naintindihan niyo po? The difference all of Scripture and Holy Scripture. Amen ba? So, sinulat ni Moses yung storya ni Adam at Eve. Pero yung gawa ni Adam at yung gawa ni Satanas, hindi ho yun patungkol kay Jesus. Although, sinulat, in-inspired ng Diyos yung sulat ni Moses, pero yung lahat ng action doon, hindi holy. So lahat lang ng holy sa Scripture is all about salvation through faith, which is in Christ Jesus. Naintindihan niyo po ba? So yung lahat ng sinulat is given by inspiration of God, lalong-lalo na yung Holy Scripture, magagamit, profitable. Ibig sabihin ng profitable, magagamit mo yan for doctrine. Galing po sa Greek na didaskalia. Ibig sabihin ng doctrine, teaching. For reproof. Hindi ho yung English na reproof na kinagko-correct. Hindi po. Reproof is evidence. Elegekos. Evidence. Magagamit mo to para makita mo yung ebidensya ng kaligtasan mo. Pagko-correct. Pag-i-instruct sa righteousness na ang pagiging matuwid ng Diyos o pagiging righteous ng tao, hindi dahil sa tao, sa kabaitan ng tao, kundi sa righteousness na meron kay Jesus. Pag nanampalataya ka kay Jesus, meron ka ng righteousness. Correct yung righteousness mo. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Right? Naintindihan niyo po ba? So yun pong ibig sabihin ni St. Paul kay Bishop Timothy. Kaya ho sabi ni John sa John chapter 5 verse 39 to 40, relay ko lang ho yung foundation. Sabi ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga Israelita, you search, sa Tagalog, sinasaliksik nyo. Sa original, inaaral ninyong mabuti, iniimbestigahan nyong mabuti. The Scripture, grape, the writings. The writings. Pag sinabi ho Scripture, alam nyo na, ilang libro yan? Ilang libro yan? 39. Absent kasi ng absent. Pag yung Bible, 66. Yung Scriptures, 39. Right? So yung 39, si Jesus nakatago. Doon sa 27, dito sa New Testament, si Jesus nakalitaw. Amen po ba? So pag pinagsama mo, 66. Naintindihan niyo po ba? Sabi ni Jesus, so ibig sabihin, nung sinasabi ni Paul sa Timothy, wala pang Timothy. Nung sinasabi ni John sa John, wala pa rin yung Book of John. Ang basihan ni John, yung 39 books. Ang basihan ni Paul, yung 39 books. Right? Nandyan po ba kayo?
So, nung pag kino-quote nila yung scripture, wala pa yung Matthew, Mark, Luke, and John, wala pa yung Acts, wala pa yung Romans, Thessalonians, Corinthians, Titus, James, Revelation, or Acts. Wala pa yon. So, ang books lang nila ay yung scripture. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya hindi po, pag sinabi mo, sa Matthew chapter 27, sabi niya, pag merong 2-3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa ating kalagitnaan. Namatay na ba si Jesus doon? Hindi pa. Hindi pa. So nasa kalagitnaan pa lang nila. Nung namatay na si Jesus at inilibing, pagka nabuhay na magbuli, yung sumasampalataya kay Jesus, nasaan na si Jesus? Nasa kalagitnaan pa ba o nasaan na? Nasa atin na. Naintindihan nyo? Kasi pag hindi nyo alam ang kwento, bara-barabay. Bara-barabay talaga. You see? Makes sense. Yes, Jesus can be in our midst, but because of His death, burial, and resurrection, si Jesus, via the Holy Spirit, is living inside us. Sinasaliksik nyo, iniimbestigahan nyo, yung 39 na libro, yung scripture, for in them you think you have eternal life. Tingin, these 39 books, they testify of me. These 39 books that you are investigating, these 39 books that you are searching, which we call the scripture, you think you have eternal life. Sabi ni Jesus, this, they testify of me. So yung binabasa nila, nagkatawang tao, nakatayo sa kanila, hindi pa rin nakikita. Yung scripture, the Holy Scripture, na binabasa nila, ink letter, sinusulat, nasa scroll, binabasa nila, nakatayo sa kanila, andyan, in person. So yung 39 books, yung buhay na walang hanggan, tingin, isa hong persona. Sino siya? Si Jesus. Kaya po yan nasulat para walang magdoktor. Hindi ka pwedeng bula-bulahin, doktor-doktorin. Naintindihan niyo? But you are not willing to come to me that you may have life. Sabi niya, yung mga iniimbestigahan niyo, yung mga inaaral niyo, ito na nasa harapan niyo. Nasa harapan niyo na. Yung letra na binabasa niyo, nasa harapan niyo na. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. The Scriptures, the Holy Scripture became flesh. Pero ayaw niyong lumapit sa akin. Basa kayo, imbestiga kayo. Eto na ako na inimbestigahan nyo in person. Ayaw nyo namang lumapit sa akin. Itabi nyo na yan. Tapos na yan, ito na yan. Ito na ako. Tama na. Kita nyo na. Yung binabasa nyo, ito na, in person. Wow, grabe. Pero ayaw nyo lumapit sa akin. Amen. Hallelujah. You see that? Kaya in-expose ni Jesus yung kanyang sarili. Sa Luke 24, about the prophets, the Psalms, and the law of Moses, mga scripture ay nagkatawang tao na. Namatay dahil sa ating kasalanan. Inilibing. Pagkatapos sa 3 araw, nabuhay na magmuli. Para ideklara tayong pinatawad, banal, ligtas, at may buhay na walang hanggan, if you believe. Right? Amen. So mga kapatid, kailangan ho ng maraming oras. Maraming tao gustong intindihin ng Diyos sa isang upo. Ano ka? Yung Diyos nga ang daming panahon pinaintindi sa mga disipulo. 3.5 years. Nung nabuhay sa mga patay, hindi pa rin sila naniniwala. Tapos ikaw, gusto mo 1, 2, 3 upuan
Pakilala mo yung Diyos. How genius are you? How genius are you? Amen. Oh, tingin. Oh, Holy Spirit, Jesus in the Scripture. Pag sinabing yung Scripture, Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Oh, ito po, papakita ko sa inyo si Jesus sa lumang tipan. And God said to Moses, basa yung may kulay, sabay-sabay, 1, 2, 3. He said, thus you shall say to the children of Israel, has sent me to you. Sabi ng Diyos, sabi ni Moses, Lord, paano kita ipapakilala sa kanila? In the Spirit, kasi walang nakakakita sa Diyos. Paano kita ipapakilala? Anong pangalan mo? Walang pangalan yung Diyos. Kaya lang sobrang bait ng Diyos, nireveal niya yung sarili niya. Sabihin mo sa kanila, ako ay ako nga. Sabihin mo sa kanila, ay ako nga. Ano, alam niyo ay ibig sabihin na niyan? Ibig sabihin niyan, ako ay ako nga. Sa Greek word, haya. Sabihin niyo, haya. Ang ibig sabihin niyan, to be, to become, to be happen. Sa Greek, ego emai. I am, ego emai. Ibig sabihin, what I want to be, I will be. What I want to be, I will be. I am what I am for the purpose na iligtas ang mga tao. Magagawa kong gawin ko kung anong gusto kong gawin para lang sa kaligtasan. Para maligtas yung mga tao. So yung Diyos, hindi hud tao. Because He is I am. Nagkatawang tao. Kasi bilang Diyos, hindi ko kayang i-absorb ng mundo yung sasabog po yung Milky Way galaxy. Pag bumaba yung Diyos, ay patay. Sabog ang mundo. The earth cannot contain God. Inuulit ko, hindi nyo makikilala yung Diyos sa experience. Hindi nyo makikilala siya sa mga dreams, sa mga vision. Makikilala nyo siya sa Scripture. Huwag ko kayong magpakasakasakali sa buhay nyo. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Pag binabakasakali nyo yung buhay nyo, baka sakali din ang future nyo. Amen? O, tingin. Isaiah chapter 9 verse 6. Ito po yung prophecy ni Prophet Isaiah. Sabi niya, darating na ang isang bata ay ipapanganak. Ibibigay sa atin ang isang anak. At ang government will be upon his shoulders. This child, this son, the government will be upon his shoulder. His name will be called, basa, Wonderful, Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. So pag nakita nyo si Jesus, nakita nyo yung Everlasting Father. Ibig sabihin ng Mighty God, El Shaddai, walang imposibleng gawin sa Kanya. Wala siyang imposibleng gawin basta sa kaligtasan ng tao. Basta ikaliligtas mo, gagawin niyang lahat. Gagawin ko ang para sa'yo. Kung magkasundo tayo, Manny Pacquiao yan. Naintindihan niyo ba? Yun po ang ibig sabihin ng I am who I am. To be, to become, to happen. I will be what I will be for the purpose. Ang number one lang dahilan ng Diyos. Gagawin niya lahat para iligtas ka. So He is mighty God. He is everlasting Father. Ngayon, Father's Day. Pag nakita niyo si Jesus, nakita niyo na yung Father. Nakita niyo na yung Diyos. Amen ba? Prince of Peace. Tingin. Kaya kung sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi ni Paul, babasahin ko po sa Tagalog. Nahayag na ito na may katiyakan ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila. Nahayag sa laman ng Diyos. Inihayag ng Espiritu na siya ang
na siya ay matuwid. Nakita siya ng mga anghel, pinangaral siya sa mga hintil, sinampalatayaan siya ng sanlibutan, tinanggap siya sa kaluwalhatian. Sabi sa English, without controversy, galing po sa Greek word na homologios. Ito yung matatag nating pinaninindigan. Ito yung walang kupas nating tinatayuan. Napakadakila ng misteryo ng Eusebia, ng pananampalataya. Basahin niyo yung kulay pula. Ang Diyos nagpakita sa laman. Ang Diyos nagkatawang tao. Nandyan po ba kayo? Yung Diyos na misteryo, mystery. Sino ba yung Diyos na yan? Sino ba yung Diyos na gumawa ng langit at lupa? Sino ba yung Diyos na yan? Nung nagkatawang tao si Jesus, sabi ni Jesus, binabasa nyo yung mga kasulatan. Yung kasulatan na yan nagpapatotoo sa akin. So ano yung kasulatan na nagpapatotoo? Unto us a child is born, unto us. Why? Kasi si Jesus, para magkatawang tao, kailangan ipanganak ng birhen. As a child, he needs to be born. As a son of God, he needs to be given. Nung nagkatawang tao siya, his name will be called, basa, Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Wow. Wow. Amen ba? Tapos sabi niyan, justified in the Spirit. Bakit? Nung nagkatawang tao siya, kinuha niya ang lahat ng kasalanan ng tao. So he must be forgiven in the Spirit. Hindi ho nagkasala si Jesus. He knew no sin, he did no sin, in him is no sin. But he became sin. Kinuha niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya siya nagkatawang tao, kinuha niya lahat ng kasalanan ng tao. Binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Nung nilibing siya, nung nakapako siya, ikaw yung nakapako doon. His crucifixion is your crucifixion. His death is your death. His resurrection is your resurrection. His ascension is your ascension. His glorification is your glorification. Jesus, as God, does not need that. But because you need it, He did it for you. Kaya wag na magmamalaki. Hindi na ako minum, hindi na ako hindu, hindi na ako... Praise the Lord. Welcome to hell. Mabuti ho yun, ha? Hindi ko sinabing masama. Pero sabi ni Isaiah, lahat ng pagpapakabanal nyo, isang mabahong pasador sa harapan ng Diyos. Pero mabuti yun. Pero hindi nakakapagligtas yun. Hindi nakakapagbayad ng kasalanan yon. Nakakayabang yun. Tama yung mga taong yayabang. Kaya pag may nakita uminom, mga lasinggero, sige, mamamatay din kayo dyan. Kala nyo, yayabang kasi hindi sila uminom. Eh. Di ba? Opo, pastor. Opo, pastor. Wala akong kausap eh. Hirap sa inyo. Ako na preacher. Ako patatanong ko sarili ko eh. Ganyan yung mga tao. Hindi na niligarilyo. Pag may nakita ng niligarilyo, baho mo. Sigarilyo na sigarilyo. Mamamatay kayo, magkakasakit ka sa baga. Mayabang. Ito namang mga naninigarilyo, Christian kayo. O payabang naman kayo, payabang. Mamatay ka rin naman talaga. Kayabangan din. Pero sa langit ka pupunta. Pinopost pa, mga inom-inom. Akala mo sino nakakalalaki. Kaya by grace kami, kita mo, tagay. Hindi naman masama yun. Wag. Mayabang ka pa rin, mayabang ka rin. Isa ka pa.
Yan yung mga ligtas na mayabang. Ligtas na palalo. Naintindihan niyo po ba? Oh, justified in the Spirit. Tingnan! Seen by angels. Nung pinanganak si Jesus, first time. Tingin po kayo sa akin, first time nakita ng mga anghel yung Diyos in the flesh. First time. Seen by angels. Kaya kumanta sila doon, the first Noel. Kasi tuwal-tuwa yung mga anghel. First time nakita nila yung Diyos. Because no one can see God. He lives in an approachable light. Pag tumingin ka doon, bulag ka. Wow! So they worship. Glory to God in the highest. First time they seen God. Preach, pinangaral sa mga hintil. Believe on in the word. Receive up in glory. Nandyan po kayo? Wow! Oh, basa, Colossians, sabi ni Paul. 1, 2, 3. Si Jesus is yung Diyos hindi nakikita. Nung nagkataong tao si Jesus, ayan na yung Diyos. God is demystified in Christ. Wala nang misteryo yung Diyos. Kaya pag hindi ko kilala yung Diyos, sino ba yung Diyos? Hindi mo kilala si Jesus. He is the image, the perfect person ng Diyos. Amen. God is demystified. Wala nang misteryo sa Diyos. God is totally, sa English, totally naked in Christ. Sa Tagalog, ang Diyos, hinubaran kay Kristo. Hubad na hubad ang Diyos kay Kristo. Totally naked. Kasi wala nang maitatago yung Diyos sa'yo. Kasi pag nakita mo si Jesus, nakita mo na si Lord, yung Diyos na invisible, up, down, front, back. Ngayong Diyos pala, hindi nagbibigay ng sakit. Kasi nung si Jesus ay nabuhay, 3.5 years, lahat ng mga tao, hindi siya nagbibigay ng sakit. So, pag hindi siya nagbibigay ng sakit, so yung dito sa Old Testament, akala mo galing yung sakit at yung kabwisitan sa buhay, yung Diyos. Hindi. Kasi nung nagpakita si Jesus, He is the image of the invisible God. So, hindi siya nagbibigay ng sakit, hindi sa kanya galing yung sakit, hindi siya pumapatay, hindi siya nagbibigay ng aksidente. Lahat ng meron si Jesus, reflection ng totoong Diyos, lahat mabuti. God is good and He is good. Hindi ko kayo marinig. Sabay-sabay. 1, 2, 3. God is good and He is good. Bang! Kaya pag may nararamdaman ka sa katawan mo, hindi ka kalooban ni Jesus, lumayas ka sa katawan ko. Hindi, may sakit ako. Malala na ako. Kailangan kong doktor. Kailangan kong gamot. Eh, pag walang pera, mamamatay na ako. Mamatay ka na. Kasi hindi mo alam kung anong meron ka kay Jesus. Amen? God is literally revealed in Christ Jesus. God is in detail revealed in Christ Jesus. When you see Christ, you see the Father, you see God. And there's no darkness in Him. Everything in God is in Christ. Good. Amen? Kaya lahat ng nadalaw ni Jesus na patay na ho, ililibing na eh. Yung isa ibuburol na eh. Binuhay lahat ni Jesus. Lahat ng may sakit na lumapit kay Jesus, pinagaling niya. May isang sakit na humawak lang sa damit niya, gumaling. Amen. Hindi siya mapatay, hindi siya nagbibigay ng sakit, hindi siya nagbibigay ng pagsubok.
Lord, kung ang sakit na ito ay galing sa'yo, sige lang kung tinuturuan mo ako, hindi yan Diyos, demonyo yan, yung sinasabi mo. Tumigil ka. Nadidemonyo ka na naman. Naintindihan nyo? Kaya pag nasa hospital bed kayo, laban, lumabang kayo. At huwag nyo na paabutin, pumunta kayo doon. Dito pa lang, nararamdaman nyo pa lang yung simptomas. Hindi ka kalooban ni Jesus. Umayos ka sa katawan ko. Si Jesus na nakatira sa akin, ayaw niyan. Layas! Hindi yun. Sakit ako. 3 taong ka na, 4 na taong ka na, yan pa rin ang dala mo. Nasa si Jesus sa'yo. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag ako, Ate Ellen, makinig ka. Hindi mo kilala si Jesus. Hindi mo kilala si Jesus. Naiiyak ako, hindi mo kilala si Jesus. Joke. Amen. Hallelujah. Kayo namang mga anak. Di ba ang magulang nyo? Ayan, ito preaching to. Kasi yan, teaching. Tuntua kayo, tinutulungan nyo. At least, mahal na mahal ko parents ko, tinutulungan ko, i-maintain yung sakit. Hindi masama yung gamot. Kung dinadala nyo sila at sinasalaksak natin si Jesus sa kanila, di wala na kayong inaalaga ang sakit. Kayong mga... Alam niyo yung mga tao sa Old Testament, sinasabihan ni Matthew, ni Moses, yung mga reklamo. Alam niyo pa nga, unbeliever lahat sila. They don't believe. Hebrews chapter 1, same gospel was preached to us as well as to them, but they do not mix it with faith. Puro unbeliever. Yung mga reklamador, yung mga nangamatay. Pag may narinig kayong ganyan sa akin, sasabihin, si pastor naman. Kita nyo, unbeliever kayo. Basahin nyo yung Bible, lahat ang namatay doon, puro unbeliever. Hebrews 4, confirm it. Mga unbelief. They die because they don't believe. Amen. Huwag niyo hong palakihin yung utak niyo. Yung utak natin, sa harapan ng Diyos na ito, wala ho. Wala talaga. Your mind does not exist in the presence of this Almighty God. Amen. Tahimik sila. Tingin. Tingin po kayo. Huwag muna kayong magkwentuhan pa. Baka ma-miss nyo to. Uy, tayo yung sinasabihan ng pastor. Oo, ikaw nga, pero tahimik lang. Tahimik. Kinig kayo. Ito. Sabi ni Jesus. Basa. And Jesus said to them, basa! I am the bread of life. So, nagtuturo ng parable si Jesus, I am what I am. Tapos, nung dumating na si Jesus na nagkataong tao, sabi niya, ako ang tinapay. He can be whatever He wants to be because He is Almighty. Tinapay ba si Jesus? Si Jesus ba tinapay yung nagkataong tao? Hindi, di ba? He's using a parable. Kasi yung mga tao, ang hilig, pag binigyan mo ng tinapay, sama yan, tapa. Pera, tinapay, sama. Walang tinapay, walang pera, Jesus lang. Hindi sama. Naintindihan niyo? Noon, ang daming sumusunod kay Jesus kasi gumagawa siya ng himala. Tinapay at isda, ang dami. 4,000, 5,000. Nung sinasabi na ni Jesus, nakakainin niyo ang aking laman. Iinumin niyo ang aking dugo. Sabi na, naku, alis tayo dyan. Pag teaching na, Bible study, teaching, aalisan na. Pero pag tinapay, isda, ang dami. Nawala lahat to. Muntik na magsara yung simbahan ni Jesus. Ganyan yung tao. Pag tinapay, isda, wow, sama tayo dyan. Pag sinabi na ni Jesus, kakainin niyo ang aking laman. Iinumin niyo ang aking dugo. Galis na. Kasi tinuturo na ni Jesus yung teaching, doctrine, belief. Kung kayo ay mga Christian, ganyan daw yung mga Christian na fake. Makikita mo yung Christian na mga fake pag mahirapan na, tatanggapin mo na ng Jesus at todo-todo, ayaw na.
Fake yan, mga fake yan. Hindi kayo fake. Naintindihan nyo? Tahimik na dito sa Truthful Gospel Church. Naiintindihan nyo? Akala ko, kakausapin ko na rin sarili ko. Pag Bible study, discipleship, teaching, kokonti. Subukan nyo dito. Magpakain tayo dito linggo-linggo. Anong tawag doon? Eat all you can. Puno to. Pero next week, sabihin natin, discipleship. Ang dami po. Ano kami? Panggabi kami. Daming reason. Anyway, balik tayo dito. Hindi ako matapos. Sabi ni Jesus, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Wow! Ako ang pagkain ng buhay. Ako ang tinapay. I am what I am. Right? In the Old Testament, Moses tell them, I am who I am. I am the one who sent me, who sent you. Nung nagkatawang tao si Jesus, siya ho ang gumamit ng pangalang I am. That means Jesus is the God that Moses is talking to. Siya yung kausap ni Moses. He who comes to me shall never hunger, and who believes in me shall never thirst. Anong ibig sabihin ni Jesus? Verse 40. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. Ibig sabihin, pag naniwala ka kay Jesus, tinanggap mo si Jesus, siya yung tinapay ng buhay na hindi ka na mamatay, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Hindi, yung mga tinapay niya. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, basa, already has. Isipin niyo po, future pa yan kasi hindi pa namamatay si Jesus. Pero ang isip niya in the future when He resurrect from the dead. You has. You're not trying to have. You have. He is the bread of life. That means Jesus is the food for you to have life and to have everlasting life. If you have Jesus, you have life. You have everlasting life. Amen! Amen! Jesus spoke to them saying again, basa! Sabi ko sa iyo sabihin mo Moses, I am who I am. I will be what I will be because I am Almighty. Gagawin niya lahat na maging kung ano man siya para iligtas lang tayo. So ito naman, isipin mo, kanina tinapay siya, ngayon naman ilaw siya. Grabe no! Di ba kayo nag-iisip? Grabe to! Kanina tinapay siya, ngayon naman ilaw siya. Say something in. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Siya na sumusunod sa akin, hindi na maglalakad sa kadiliman. Dahil sa liwanag na to, magkakaroon na siya ng liwanag ng buhay. Wow! So si Jesus yung kaliwanagan, pag nakita mo siya, wow, pinatawad na pala ang aking kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Wow! Si Jesus pala ang aking buhay at buhay na ang liwaliwanag. Pinapakita sa iyo ni Jesus yan. I am the light of the world. I am who I am. Amen. Sabi ng John 9:5, as long as I in the world. Basa. Yung world dyan, as long as sa piling ako ng mga tao, ako ang ilaw ng mga tao. Ngayon, si Jesus namatay na, nilibing, nabuhay na magbuli, at Holy Spirit na si Jesus. So lahat ng sumasampalataya kay Jesus, nasaan na si Jesus ngayon? Bilang tinapay at ilaw. Nakatira na sa atin. Isipin mo, nakatira sa iyo, yung tinapay ng buhay, yung ilaw ng buhay. Wow! Beautiful.
2 Corinthians 4:4, whose mind the God of this age has blinded who do not believe. Binubulag ng demonyo. Binubulag ni Satanas yung mga tao. Ano ang pambulag ng mga ng demonyo? Sasabihin ng mga demonyo, magpakabait ka, dapat ganto ka para ligtas ka. Demonyo yon. Maniwala ako sa iyo, demonyo yon. Para hindi sila maniwala sa ilaw ng mabuting balita of the glory of Christ, who is the image of God. Para magliwanag ang Diyos. Yung ilaw ng mabuting balita na si Kristo ang nagbayad ng kasalanan mo. Si Kristo ang buhay na walang hanggan mo. Si Kristo ang buhay mo. Si Kristo ang kapatawaran mo. Sasabihin ni Satanas, huwag ka maniwala dyan. Importante, hindi ka uminom, hindi ka naninigarilyo, wala kang ginagawa ganito, ligtas ka. Demonyo! Demonyo, demonyo, demonyo. Demonyo, demonyo, demonyo. Look, hindi po ako nagsasalita si St. Paul. Luulit ko lang. Tahimik sila, Lord. Lord, tahimik sila. Tahimik sila. Mas maganda pa si Jesus kausapin. Look. Huwag kang aalis. Hindi naman natin sinasamba to eh. Itong mga ribulto na to, ginagalang lang na, demonyo. Basahin nyo sa lumang tipan. Bakit to? Because of their unbelief ay yung mga Israelites, pagdating nila sa promised land, dala-dala pa rin nila yung mga Diyos-Diyosan nila. Natutunan pa ng mga bata, yung mga iniwang mga bata. Kasi yung mga matatanda namatay na eh. Pagdating doon sa promised land, yung mga anak-anak, yung iba, nung nandun sila sa wilderness, dala-dala nila yung mga Diyos-Diyosan nila. Sino na ho ang image? Sino ang image ng Diyos? Saint Peter? Mary? Sino? Yung cross, wala na hong laman. Ang ibig sabihin ng cross, that is the sign of His death, burial, and resurrection. That God, who became man, died, buried, rose again. So yan ho yan. Wala hong ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng cross is the death, burial, and resurrection. Naintindihan niyo ba? Oh, 1 John chapter 1, si John, ang sinusulatan ho ni John, ni Apostle John, mga Christian na mga Hudyo. Tapos marami dyan nakikinig sa ibang katuruan. Ang katuruan na gnostiko. Sabihin niyo, gnostics. So yan ang background. Kaya sinulat ni John yan. Yung mga gnostic, naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao. Kaya dyan, mababasa nyo, those who don't believe that Christ became man is an antichrist, right? Dalawa yan. Pag hindi ka naniniwala si Jesus ay Diyos, antichrist ka. Hindi ka naniniwala si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, antichrist ka. Kaya hindi ho tao yung antichrist. Yung antichrist teaching. Those who don't believe Christ is God, and as God, Christ that does not become man, antichrist ka. So, sino ang antichrist dito? Taas ang kamay. O, sino ang para kay Kristo dito? Taas ang kamay. Wala rin. Umuwi na kayong lahat. None of the above kayo eh. Oh, so, malala. Kaya kala nyo ganun kadali? Ang hirap-hirap kaya mag-aral. Pero lahat ng burden na yan, katuwaan kong gawin para sa inyo. Tapos kayo, against na against? Hindi mo basta, paano magiging Diyos ang tao? Paano yung Diyos magiging tao? May nanay ba yung tao? Ay may nanay ba yung Diyos? Oh, pag hindi mo masagot yan, tapos ka na. Sasabihin sa'yo ng Muslim, paano mo sasabihin yung Diyos ay nagkatawang tao? Ibig sabihin, may nanay yung Diyos. O paano yung sasagutin yan? Paano yung... Tanungin natin yung mag-asawa, baka alam nila. Kikwentuhan eh. Paano yung sasagutin? Oh, explain. Ganito ang explanation. Yung Diyos, pag bumaba
sa anyong tao, ang tawag dyan, Son of God. Yung mixing ng tao at Diyos, tawag dyan, Son of God. John chapter 1, verse 12. Those who believe in His name are called Son of God. Ibig sabihin, God in man. Holy Spirit in man, so you are called Son of God. Jesus becoming man, called Son of God. God becoming man, called Son of God. Not by flesh, but by divine. Naintindihan nyo na. So kaya mo nang i-prove yan na ibig sabihin, may nanay yung Diyos. Pilosopihin ka. O, tingin. This is the message which we have heard from Him and declare to you that God is light and in Him is no darkness at all. Sa verse 1 to 4 niyan, sabi ni John, nakita namin siya. Nahawakan namin siya. Magkasama kaming kumain yung salita ng buhay na hawak. Kasi yung recipient ng letter na yan, hindi naniniwala na nagkatawang tao siya. Nakita namin siya. Nahawakan namin siya. Ibig sabihin, taong-tao talaga yung Diyos. Naintindihan nyo? Tapos sabi niya, this is the message which we have heard from Him, declare to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So inaral na natin yan. Anong ibig sabihin ng darkness? Unbelief. If we say we have fellowship with Him, and we do not believe, we lie. We do not practice the truth. Naintindihan nyo? That's how you interpret. Ano ba ang kasalanan ng tao ngayon? Ngayon, ano na ang kasalanan na lang na hindi nababayaran? Unbelief. So, John is saying to this unbelieving Gnostic people, nagkatawang tao talaga siya. Totoo. Ito yung mensahe na sinasabi ko sa inyo, na dinideclare ko sa inyo, na yung Diyos ay ilaw. Walang kadiliman sa Kanya at all. Ngayon, kung sabi nyo, may fellowship kayo sa Kanya, pero hindi naman kayo naniniwala. Wala. You do not practice the truth. Verse 7, but if we walk in the light, as Jesus is in the light. So, pag sinabi mo yung darkness is unbelief, yung light, kabaligtaran ng unbelief. Believe! Right? Oh. Common sense. Oh. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So if you believe in Christ, all your sins are forgiven. But if we say we have no sin, we deceive ourselves. Pero pag sinasabi nyo na wala kayong kasalanan, o anong kasalanan ang sinasabi ni Paul, ni John, according sa context, anong kasalanan ng mga Gnostic? Unbelief. Wala kang believe pala. Oh, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Isipin nyo, isang confession. Ano i-confess mo? Belief or unbelief? Lord, patawarin mo ako sa darkness na ito, sa unbelief na to. Then, all your sins will be forgiven and all your unrighteousness. Bang! Sa isang pananampalataya. Naintindihan niyo po? Kung sinasabi ninyo na wala kayong kasalanan, sinasabi niyo kay Jesus, sinungaling siya, at yung salita niya, wala sa inyo. Nakuha niyo yung context? Beautiful, right? The light is the gospel. The light is believing. Darkness is unbelieving. Sinasabi niyo may fellowship kayo. Hindi naman kayo naniniwala. Hindi kayo naniniwala si Jesus nagkatawang tao. Hindi kayo naniniwala si Jesus ay Diyos. Sa kanila, may dalawang Diyos. So they are in darkness of unbelief. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Alright? So sa mga Kristiyano, wala na pong unbelief. Ibig sabihin, wala na kayo in darkness. Pakalit ang pananampalataya mo. Wala na ho. Because faith lives inside you. Your Christ is faith. Faith is in you. Naintindihan niyo ba?
Alam niyo po, kailangan niyo talagang i-grasp yung revelation na to. Now, we know the context na laging ginagamit. Lord, kung kami nagkasala, you're saying it in out of context. Yung mga Kristiyano hindi na nagkakasala ng unbelief. You see, context. Actually, wala nang kasalanan. Nakikita natin yung action and words. Yes, nagkakasala tayo, pero unbelief, no more. Darkness, no more. Di ba tinuro ko na sa inyo? Biniyahi ko kayo ano yung darkness. And the light shines in darkness. And darkness did not comprehend it in Genesis. Sinabi nung John. Yung mga unbeliever, hindi nila makomprehend yung Diyos. So ilang I am na yon? I am the bread, I am light. Right? So if you have Christ, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magugutom at mauuhaw sa kapatawaran ng kasalanan, hindi ka na magugutom at mauuhaw sa buhay at buhay na walang hanggan. Remember, si Jesus, lahat ng sinasabi niya, parable. Little facts, fiction, tapos little lesson. Kunin mo yung little lesson. Tapon mo yung facts and fiction. Kasi yung mga kausap niya, mga unbelief, hirap makaintindi. Kayo, nandiyan na yung Holy Spirit sa inyo. Dapat i-agree nyo yung utak nyo sa Holy Spirit. Amen ba? Another I am. Basa. 1, 2, 3. I am the good shepherd. Verse 14. I am the good Shepherd. O, tingnan nyo. Tingin. I am who I am. Then Jesus said, reveal na yung Diyos. I am the bread of life. I am the light. Ngayon, siya naman ay pastor. Grabe, no? Tinapay, ilaw, tapos pastor. Kaya in the purpose of saving His people, gagawin ni Lord yung gagawin niya para iligtas ka. Saan ho kinuha ni Jesus yung I am the good shepherd? Sabi sa Psalms 23, tinan nyo, the Lord is my shepherd. Pag si Jesus ang pastor ko, hindi na ako mangangailangan pa. He makes me to lie down in green pastures. Jesus as my pastor leads me beside the still waters. Jesus as my pastor restores my soul. Jesus as my pastor leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Jesus as my pastor, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Jesus, my pastor, is with me. His rod and His staff will comfort me. Verse 5, Jesus as my pastor prepare a table before me in the presence of my enemies. Jesus as my pastor anoint my head with oil. My cup runs over. Jesus, as long as Jesus is my pastor, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Wow, beautiful. That is the pastor of our soul. Jesus. I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for his sheep. Pag sinasabi ni Jesus yun, he's speaking his death, burial, and resurrection. Yung pastol, mamamatay para sa mga tupa. Saan kayo nakakita na yung pastol mamamatay sa tupa? Ngayon, sa Senado, yung mga pastol na buhay kahit mamatay yung mga tupa. Kahit natampulan na ng kahiyan ng mga tupa, basta yung pastol, ligtas. Jesus is the good shepherd. He is the good shepherd. Amen. Sinong ayaw dyan sa I am who I am? Tinapay siya ng buhay, ilaw siya ng buhay, pastol siya. You want more? Kahit wala na akong oras? Next.
Basa, Jesus said to her, 1, 2, 3. He who believes in me, though he may die, he shall live. Pambihira yan. Grabe yan. Buhay ka pa. I am the God. Sabi ni Jesus. Ako ang iyong muling pagkabuhay at buhay. Yung mga maling turo, magpakabait ka lang. Gumawa ka ng mabuti. Huwag kang iinom. Huwag kang magaganto. Magkakaroon ka ng buhay. Saan? Sa impyerno. Sapagkat ang buhay at muling pagkabuhay ay hindi nakabase sa ginagawa mo, kundi sa Diyos na nagkagawang tao. Nagbigay ng buhay sa iyo. Siya ang muling pagkabuhay. Siya yung buhay. Siya yung buhay na walang hanggan. And you will never die. You will never die. You have passed from death to life. You will never taste death. Pagpikit ng matang to, natutulog ka lang, boy. Maniwala ka sa akin, matulog ka ng masarap. Hindi nasasayad pati anino mo sa impyerno at sa kamatayan. Because Jesus is your resurrection. You see? See? Sabihin mo, Moses, I am who I am. Sinasabi ni Jesus. Sabihin mo, Moses, Pastor Nestor, sabihin mo sa mga GCC, ako ang tinapay, ako ang ilaw, ako ang pastol, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Those who believes in me, though he sleep, wala nang dahi sa atin, di ba? He shall awake in the twinkling of an eye, in the sound of the trumpet. Those who are sleeping will be given an immortal body, and now who are alive and still remain will be given an immortal body, and you will be in the Lord forever. Alive, 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 alive. 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 Kaya pag kumakanta tayo, alive, alive. Alive forevermore. Mukha naman patay ang kanta. Amen! You want more? Next week na. I am who I am. Jesus in the Scripture. Are you blessed? Palakpakan po natin si Lord Jesus. Oh, hallelujah! Mahinang, mahinang, mahinang palakpak yan! Para sa inyong buhay, para sa inyong muling pagkabuhay, para sa inyong buhay na walang hanggan, para sa inyong pastol, para sa inyong ilaw, para sa inyong everlasting Father. Remember this. Oh, Riyabasanda, Rabasanda. Alalahanin niyo to, mga kapatid. Today is a Father's Day. Your Father, who is a light, who is a bread, who is a pastor, who is the resurrection and life and eternal life, never leaves you. He's living inside you. Your heavenly Father loves you. For God, the Father loves you. He became the Son that was given to you, that whoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. Oria basanda rabasika darabakan. Ramba sanga badagande rebihende. God is saying to you, anak, anak, tama na ang pag-aalinlangan. Alisin mo na ang pag-aalinlangan. Oh, riya baba sangge bedi. Romba sang. Sabi ng Diyos, anak, stop it!
Stop! Stop it. Carry this message. Son, daughter, God is saying to you, carry this message. Dalhin mo itong katotohanan na to. Dalhin mo to sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa anak mo. Bring this message. Oh, yabababa, sandara, sika darabak. Kriyambo, kriyanga, kriyambo, kriyanggarahan. Dalhin mo itong mensahe na to. God is saying to you, bring it on! Bring it! Bring it! In the name of Jesus, your mind is now cleared of any doubt. You are not in darkness because in Christ, there's no darkness at all. There's no darkness at all. Oh, Ria Baba 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 Sangha Badarabahande. Come on, the Lord is saying to you, stand up, stand up. Strengthen your weak knees. You are strong. You are highly favored. All power in heaven and on earth are living inside you. All principalities and powers are under your feet, God is saying to you. Stand up! Stand up! Arise! Shine! Let your light come. The glory of the Lord has been risen already upon you. Oh, Ria Baba Baba Siandarama Sika Daramakanda. Anumang simptomas, wala na sa inyong katawan. Anumang kasakit, all are healed. You're all healed from the roots. From the roots sa ugat ng inyong mga sakit, you are already healed. Magaling na kayong lahat. Believe it! Receive it! Believe it! Receive it! All parts of your body, your DNA is Christ. God's DNA is living inside you. You are all healed. You are all healed from the roots. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Hayaan mo po, mag-explode ka pa sa aming kalagitnaan. We may see you in detail in the scripture, that we may live the best of life that you have in us. You are our bread of life. You are our light. You are our shepherd. And you are our life and eternal life and resurrection life. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na malakas na, malakas na malakas na. Hindi ko kayo marinig. Matagumpay at malakas na! Amen! And amen, and amen, and amen, and amen.